Alam mo ba na minsan hindi talaga kulang ang sahod natin, kundi kulang ang sistema na ginagamit natin para palaguin ang pera. Marami ang nagrereklamo na hirap mag-ipon dahil mababa ang kinikita. Pero ang hindi nila alam ay may mga simpleng money rules na kapag sinimulan mong sundin araw-araw ay kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Ito ang klase ng kaalaman na hindi tinuturo sa eskwela at madalas nalalampasan ng maraming Pilipino. Maraming Pinoy ang kumakayod araw-araw pero hindi ramdam ang progreso. Minsan para kang nagtatanim sa matigas na lupa na kahit anong dilig, hindi natutubo. Pero sa totoo lang, may mga sikreto na gamit ng mga taong marunong humawak ng pera. Mga sikreto na hindi kailangan ng malaking sweldo, pero kayang magbigay ng malaking resulta. At ang pinakamaganda dito, kahit ikaw na nagsisimula pa lang o may maliit na sahod, ay kayang sumunod dito. Kung pagod ka ng mabuhay sa cycle ng sahod, bayad, utang at sakto lang, ngayon ang tamang panahon para baguhin ang ihip ng hangin. Walang imposible sa taong may tamang kaalaman at disiplina. Hindi kailangan ng marangyang trabaho at hindi rin kailangan ng napakalaking kita. Ang tunay na kailangan ay tamang mindset at maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. Ito ang tutulong sa iyo upang mabuo ang ipon na hindi mo akalaing posible. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 money rules na kayang palaguin ang ipon mo kahit maliit ang sahod mo. Mga prinsipyo itong kayang sundin ng kahit sinong Pilipino. Kahit ikaw na nasa abroad, nasa opisina, nasa palengke o nasa bahay lang na may maliit na raket, ito ang mga patakarang hindi humihingi ng malaking puhunan, kundi humihingi lamang ng tamang pangunawa at matatag na diskarte. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Tara na at simulan na natin ang pagbuo ng mas matatag at mas masaganang kinabukasan. Rule number 1. Mag-set ng malinaw at hindi matinag na financial goal. Maraming Pilipino ang hirap mag-ipon, hindi dahil mahina ang disiplina, kundi dahil wala silang malinaw na direksyon kung saan patungo ang perang iniipon nila. Parang pagbabiyahe lang ito. Mahirap makarating kung wala kang tiyak na destinasyon. Kapag hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nag-iipon, mas madali kang matutukso, mas mabilis kang maguguluhan at mas madalas mong mauubos ang pera nang hindi mo namamalayan. Ang unang hakbang upang lumaki ang ipon ay ang pagbuo ng malinaw na financial goal. Hindi sapat ang simpleng gusto ko mag-ipon. Kailangan malinaw, detalyado at may larawan sa isip mo kung ano ang gusto mong maabot at kailan mo ito gustong makuha. Maaari itong maliit o malaki, pero ang mahalaga ay alam mo kung bakit mo ito ginagawa. Ito ang magsisilbing ilaw sa gitna ng hirap, pagod at tukso ng paggastos. Kapag malinaw ang dahilan, mas malakas ang determinasyon. Kailangan mo ring ilista ang goal na ito at ilagay sa isang lugar na madalas mong nakikita. Maaring sa notebook, sa pader, sa wallet o sa harap ng inyong salamin. Ang mahalaga ay araw-araw mo itong napapaalala sa sarili mo. Dahil ang utak ng tao ay mas tumitibay ang commitment kapag paulit-ulit na nailalabas mula sa isip papunta sa totoong mundo. Kapag nakikita mo ang goal mo araw-araw, nagiging mas totoo ito at mas lalo mong gugustuhing makamit. Isipin mo rin kung ano ang mararamdaman mo kapag naabot mo na ang financial goal na ito. Kapag malinaw ang emosyon, gumagaan ang proseso. Kapag iniisip mong mababawasan ang stress, magiging mas payapa ang isip mo at magkakaroon ng mas magandang kinabukasan ng pamilya mo. Mas nagiging makahulugan ang pag-introduce ng disiplina sa sarili. Ito ang magpapatibay sa iyo sa mga araw na mabigat ang trabaho, maliit ang natira sa sahod o malakas ang tukso na gumastos. At higit sa lahat, tandaan mong ang malinaw na financial goal ay hindi lamang basta pangarap. Ito ay paalala sa sarili na deserving ka ng mas magandang buhay. Hindi mo ito ginagawa para maghirap. Ginagawa mo ito para magkaroon ng direksyon. Bilis at lakas ang bawat hakbang na ginagawa mo. Kapag malinaw ang layunin, kahit maliit ang sahod, kayang lumaki ang ipon dahil alam ng puso mo kung saan ka papunta. Rule number 2. Unahin ang pagtabi ng pera bago ang gastos. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pilipino ay ang paghihintay na may matira bago mag-ipon. Totoo, maganda pakinggan iyon, pero sa realidad halos walang natitira.
dahil inuuna natin ang lahat ng bayarin at lahat ng gusto bago ang pagtabing pera. Kapag ganito ang sistema, hindi ka talaga yayaman sapagkat inuuna mo ang ibang bagay kaysa sa sarili mong kinabukasan. Kaya ang unang prinsipyo ng matalinong pag-ipon ay unahin ang ipon bago ang gastos, hindi baliktad. Kapag natanggap mo ang sahod, kahit maliit pa yan, unahin mong alisin ang bahagi na ipapasok sa ipon. Kahit simple lang ito, malakas ang epekto nito sa mindset. Ipinapakita nito na inuuna mo ang sarili mong future bago ang panandali ang comfort. Maaring maliit lang ang amount na kaya mo ngayon. Pero ang mahalaga ay nasasanay ang utak mo sa sistema na inuuna ang ipon. Kapag consistent ka rito, hindi magtatagal ay magiging automatic ang pagtabing pera at hindi mo na ito pag-iisipan. Isa pa sa dahilan kung bakit napakahalaga nitong rule ay dahil tinutulungan ka nitong kontrolin ang lifestyle mo. Kapag nauna ang ipon, kung ano ang natira ay doon ka lang gagalaw, mas magiging maingat ka sa paggastos at mas madali mong maiiwasan ang mga biglaang bili na hindi mo naman talaga kailangan. Marami ang hirap sa pera hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil sobra ang gastos sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa kinabukasan. Kapag nauna ang ipon, kusa mong napuputol ang mga ganitong ugali. Mahalaga ring maintindihan na ang pagtabi ng pera bago ang gastos ay hindi tungkol sa pag-deprive sa sarili, kundi tungkol sa pag-aalaga sa sarili. Hindi ka nagtitipid dahil kailangan, nagtitipid ka dahil may mas mahalaga kang binubuo. Kapag tinitingnan mo ito bilang pag-aalaga sa kinabukasan mo, nagiging mas gaan ang pakiramdam. Hindi ka nagtatanggal ng saya, nagtatayo ka ng seguridad. At iyon ang isang kakayahang hindi basta-basta nakukuha, kundi pinaghihirapan at pinagpapaguran. Ang pag-unahin ng ipon ay simpleng panuntunan na kayang magbukas ng mas maaliwalas na buhay. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para simulan ito. Kailangan mo lang magkaroon ng malinaw na commitment at disiplina. Tandaan mo, ang perang tinabi mo ang tunay na kumakatawan sa pag-unlad mo, hindi ang mga bagay na nabili mo. Kapag natutunan mong unahin ang ipon kahit maliit ang sahod, unti-unting lalaki ang ipon mo nang hindi mo namamalayan. Rule number 3. Gumawa ng malinaw na buwanang budget at sundin ito ng buong puso. Maraming Pilipino ang nagugulat na ubos na ang sahod kahit kalagitnaan pa lang ng buwan. Hindi dahil maluho sila, kundi dahil walang malinaw na direksyon kung saan napupunta ang bawat piso. Kapag hindi mo alam kung saan dumadaloy ang pera mo, parang hinahayaan mong tumulo ang tubig sa gripo buong araw. Hindi mo nararamdaman sa simula, pero sa huli malaki na pala ang nawala. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng malinaw na budget para alam mo kung ano ang pumapasok at ano ang lumalabas. Ang paggawa ng budget ay hindi lamang basta paglista ng gastos, ito ay paglikha ng mapa ng iyong pera. Kapag nilista mo ang food, bills, savings, transportation, emergency allowance at iba pang kailangan, mas nagiging kontrolado mo ang bawat galaw ng pera mo. Hindi mo kailangang maging accountant para gumawa nito. Kailangan mo lamang maging honest sa sarili. Dahil ang tunay na essence ng budget ay pagharap sa realidad ng kinikita at ginagastos mo. Isa pa, ang budget ay hindi kaaway, ito ay kaagapay. Maraming tao ang iniiwasan ang budget dahil pakiramdam nila nakakulong sila. Pero kabaligtaran ito sa tunay na nangyayari. Ang budget ang nagbibigay ng kalayaan dahil alam mong sapat ang pera mo hanggang sa dulo ng buwan. Hindi ka nag-aalala, hindi ka nagugulat, at hindi ka biglang naghahanap ng uutangan. Ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa kaalaman kung paano gumalaw ang salapi mo. Kapag nasimulan mo na ang paggawa ng budget, ang susunod na hamon ay ang pagsunod dito. Ito ang pinakamahirap dahil dito sinusubok ang disiplina. May mga araw na gusto mong lumihis. May mga tukso tulad ng sale, food trip o biglaang gala. Pero dito, pumapasok ang kahalagahan ng sakripisyo at self-control. Kung kaya mong sundin ang sarili mong plano buwan-buwan, ibig sabihin kaya mong kontrolin ang buhay mo sa mas malaking paraan. Ang pagsunod sa budget ay hindi tungkol sa pera lamang. Ito ay tungkol sa pagbuo ng karakter. Ang pagkakaroon ng budget ay isa sa pinakamabisang paraan upang palakihin ang ipon mo kahit maliit ang sahod. Dahil kapag alam mo ang takbo ng pera mo, mas nakakapag-adjust ka. Mas nakakaiwas ka sa unnecessary na gastos at mas napupunta sa tama ang bawat piso. Kapag natutunan mong maging disiplinado sa budget, unti-unting titibay ang financial foundation mo at mas magiging handa ka sa anumang hamon ng buhay.
Rule number 4. Iwasan ang utang na hindi naman kailangan at unahin ang pag-ayos ng mga utang na meron ka. Isa sa pinakamalaking pumipigil sa maraming Pilipino na lumaki ang ipon ay ang paulit-ulit na pagkuha ng utang na hindi naman talaga kailangan. Hindi masama ang umutang kung ito ay pang-emergency o pangpuhunan sa pagkakakitaan. Pero nagiging problema ito kapag nagiging normal na gawain kahit walang pangangailangan. Maraming tao ang napupunta sa cycle ng utang dahil sanay na silang gamitin ito bilang pangsalo sa hindi makontrol na gastos. At habang patuloy ang ganitong sistema, lalo lamang lumalayo ang pag-asa na lumaki ang ipon. Mahalaga na matutunan mong kilalanin kung aling utang ang talagang kailangan at alin ang kagustuhan lang. May mga utang na hindi mo dapat iwasan tulad ng pang-ospital o biglaang emergency. Pero karamihan ng nagpapabigat sa buhay ay iyong galing sa impulsive na bili tulad ng gadgets, unplanned trips o luho na hindi mo naman kayang bayaran ng cash. Kapag hindi mo ito tinutukan, parang butas ito sa bulsa na unti-unting sumisipsip ng lahat ng hirap mong kinita. Ang pag-iwas sa ganitong utang ay pag-iwas sa bigat na kayang sumira sa kinabukasan. Kung meron ka ng existing na utang, gawin mong priority ang pagplano kung paano ito maayos na mababayaran. Hindi mo kailangang bayaran agad lahat ng sabay-sabay, pero kailangan may malinaw kang strategy. Maaaring unahin ang maliit na utang para mabilis mong matapos at ma-boost ang confidence mo, o maaaring unahin ang may pinakamataas na tubo para mas makabawas sa pasanin mo buwan-buwan. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaan na lumala ang sitwasyon. Ang utang ay parang apoy. Kapag pinabayaan, lumalaki at kumakalat. Habang inaayos mo ang pagbabayad ng utang, iwasan mong mangutang muli para pambayad sa dating utang. Ito ang pinakamabilis na paraan para malubog sa walang katapusang cycle. Kapag ganito ang nangyari, parang nagbabayad ka ng buwan-buwan pero hindi naman nababawasan ang tunay na utang. Kaya mahalagang maglagay ng limitasyon sa sarili at itigil ang pagkuha ng panibagong utang habang hindi pa tapos ang luma. Kahit mahirap sa simula, mas gagaan ang buhay kapag unti-unti mong nakikita ang pagbaba ng balanse at unti-unting bumabalik ang kontrol sa sarili. Kapag wala kang mabigat na hinahabol, mas malaya mong nailalagay ang pera sa mas makabuluhang bagay tulad ng emergency fund, savings o future investments. Ito ang nagtatanggal ng stress, nagpapaluwag ng pag-iisip at nagbibigay ng mas maaliwalas na kinabukasan. Kapag natutunan mong ilayo ang sarili sa utang at inuna ang pag-ayos ng mga meron ka, mas mabilis mong mararating ang buhay na hindi na ginagalaw ng takot sa kulang na pera. Rule number 5. Gumawa ng emergency fund para may panangga sa biglaang gastusin. Maraming Pilipino ang hindi lumalago ang ipon dahil walang nakahandang pera para sa hindi inaasahang pangyayari. Kapag may biglaang gastos tulad ng pagkakasakit o sirang gamit sa bahay, napipilitan silang galawin ang savings o mangutang. Kapag nangyari ito, bumabagsak ang budget at nasisira ang disiplina. Kaya napakahalaga ng emergency fund dahil ito ang nagpoprotekta sa pinaghirapan mong ipon. Kapag may emergency fund ka, nagiging mas payapa ang isip mo dahil alam mong hindi mauubos ang pera mo sa isang problema lang. Parang payong ito na laging handa sa oras ng bagyo. Hindi man ito pansin sa araw-araw, pero napakahalaga nito kapag dumating ang biglaang gastusin. Mas nagiging matatag ang pagdedesisyon mo sa pera dahil hindi ka agad natitinag. Hindi kailangan agad malaki ang emergency fund. Magsimula ka lang sa maliit at dagdagan ito buwan-buwan. Kahit isang maliit na bahagi ng sahod mo ay sapat na basta consistent. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong unti-unting lumalaki ang halagang nakalaan para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mahalaga ay nagtatabi ka at hindi hinahayaan ang sarili na laging mabigla. Kapag mayroon ka ng kahit simpleng emergency fund, mas nagagawa mong sundin ang budget at mas napapangalagaan mo ang ipon mo. Nababawasan ang tukso na mangutang at mas lumalakas ang tiwala mo sa sarili. Ito ang nagiging sukatan na lumalakas ang financial discipline mo at mas handa ka sa anumang pagsubok na darating. Ang emergency fund ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay proteksyon, kapayapaan at seguridad. Para sa sarili at pamilya, ito ang unang hakbang sa mas matatag na pag-unlad. Kapag natutunan mong maghanda para sa biglaang pangyayari, mas mabilis na lalaki ang ipon mo kahit maliit ang sahod.
Rule number 6, gumawa ng maliit na sideline o dagdag na pagkakakitaan kahit nasa bahay lang. Kung maliit ang sahod, hindi ibig sabihin limitado ka na sa pag-unlad. Maraming Pilipino ang natutong umangat dahil hindi sila nag-rely sa iisang pinanggagalingan ng kita. Kahit maliit lang ang inaabot ng sahod mo sa trabaho, maaari mo itong suportahan sa pamamagitan ng isang simpleng sideline na hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Sa panahon ngayon, malaking bagay ang kahit kaunting dagdag kita dahil ito ang pwedeng pambili ng needs, pangdagdag ipon o pangbawas sa mga bayarin. Hindi kailangang bongga o malaki agad ang sideline. Minsan sapat na ang pagbebenta ng pagkain, paggawa ng simpleng ulam pang take-out, online selling, pag-aalok ng linis bahay, paggawa ng digital services, o kahit paggawa ng maliliit na handicrafts. Ang mahalaga ay magamit mo ang natutunan mo at ang oras mo sa isang bagay na maaring pagkakitaan. Maraming Pinoy ang magaling magluto, magayos, mag-edit ng videos o gumawa ng mga bagay sa bahay, pero hindi nila alam na pwedeng pagkakitaan ng talento nila. Kapag meron kang sideline, lumalawak ang oportunidad mo sa pera. Hindi ka madaling natitinag kapag kulang ang sahod dahil may backup kang pagkukuhanan. Hindi rin agad nasisira ang budget mo dahil may sinasalo ang mga maliliit na gastusin. At higit sa lahat, mas nagiging consistent ang paglagay mo sa ipon kahit maliit lang ang kinikita sa sideline. Sa paglipas ng buwan, nagiging malaking tulong ito sa financial stability mo. Isa pa, ang sideline ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay pagsasanay sa diskarte at sipag. Kapag natutunan mong gumawa ng paraan para kumita, lumalakas ang mindset mo at nagiging mas creative ka sa paglikha ng oportunidad. Minsan dito rin nanggagaling ang mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Maraming taong nagsimula lang sa maliit na sideline pero kalaunan ay napalaki nila ito at naging dagdag na source of freedom sa buhay nila. Ang sideline ay simbolo ng determinasyon. Ipinapakita nitong hindi ka umaasa lang sa iisang bagay at handa kang kumilos para sa mas magandang kinabukasan. Kahit maliit ang kita sa simula, basta tuloy-tuloy, unti-unting nagbabago ang takbo ng finances mo. Kapag marunong kang maghanap ng dagdag kita, kahit nasa bahay lang, mas mabilis lalaki ang ipon mo at mas gagaan ang buhay mo. Rule number 7, umiwas sa impulsive buying at paggastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Maraming Pilipino ang hirap mag-ipon hindi dahil maliit ang sahod, kundi dahil mabilis sumuko sa mga tukso ng pagbili. Kapag may sale, biglang bili. Kapag may bagong labas na gamit, biglang kuha. Kapag may nakita sa social media, biglang add to cart. Ang problema dito ay hindi natin napapansin na unti-unti nitong kinakain ang budget na dapat sana ay napupunta sa ipon o sa mas mahahalagang pangangailangan. Ang impulsive buying ay parang maliit na tulo sa gripo. Akala mo wala lang, pero sa paglipas ng panahon malaki na pala ang nawawala. Upang mapigilan ang impulsive buying, kailangan mong kilalanin ang mga bagay na nag-uudyok sa iyo na gumastos. Minsan ito ay stress, minsan inggit dahil may nakita kang merong iba. Minsan naman ay dahil madaling makonvince ng marketing. Kapag nakilala mo ang mga trigger mo, mas nagiging madali itong iwasan. Ang unang depensa sa impulsive buying ay awareness. Kapag alam mong natutukso ka, mas nagagawa mong kontrolin ang sarili. Isa pang epektibong paraan ay ang paghihintay bago bumili. Magbigay ng kahit 2 o 3 araw para pag-isipan kung kailangan mo ba talaga ang bagay na iyon. Sa karamihan ng pagkakataon, makikita mong nawawala ang excitement at nare-realize mong hindi mo naman talaga siya kailangan. Ang simpleng paghihintay ay isang napakalakas na tool para mapigil ang hindi planadong gastusin. Ito ay maliit na action pero napakalaki ng epekto sa budget at ipon. Mahalaga ring turuan ang sarili na kilalanin ang pagkakaiba ng wants at needs. Hindi masama ang magbigay saya sa sarili paminsan-minsan, pero hindi dapat inaagaw ng luho ang pera na nakalaan para sa savings, bills at future. Kapag marunong kang tumanggi sa sarili mo sa mga bagay na hindi kailangan, mas tumitibay ang disiplina mo. At ang disiplina sa paggastos ay isa sa pinakamahalagang katangian ng taong lumalago ang ipon. Kapag natutunan mong kontrolin ang wants mo, mas nagiging maaliwalas ang finances mo at mas mabilis mo nakikita ang paglaki ng ipon. Sa panahon na sobrang dali bumili ng kahit ano online, ang tunay na mayaman ay ang taong marunong magsabi ng hindi kapag hindi naman talaga kailangan.
Rule number 8. Mag-invest ng maliit pero regular para sa pangmatagalang paglago ng pera. Maraming Pilipino ang iniisip na ang pag-invest ay para lang sa mayayaman o sa may malaking sahod. Mali ito. Kahit maliit ang kita, kayang magsimula sa simpleng investment basta regular at may tamang disiplina. Ang investment ay hindi lamang paraan para lumaki ang pera, kundi paraan din para maging mas ligtas ang kinabukasan. Sa maliit na halaga buwan-buwan, unti-unting lalaki ang pera mo at maihahanda mo ang sarili para sa mas mahahalagang pangyayari sa buhay. Hindi kailangan maging komplikado ang pag-invest. Maraming options na abot kaya ng ordinaryong Pinoy tulad ng mutual funds, government bonds, time deposit at digital investment platforms. Ang mahalaga ay may consistency at may basic na kaalaman bago magsimula. Kahit maliit lang ang ipapasok mo sa simula, sa paglipas ng panahon, lalaki ang epekto ng compounding at mas malaki ang maipon mo kaysa sa simpleng pagtitipid lang. Ang sikreto ay hindi gaano kalaki ang pera sa simula, kundi kung gaano ka consistent sa pag-invest. Ang regular na investment ay nagtuturo din ng disiplina sa pera. Kapag natutunan mong ilaan ang isang bahagi ng sahod mo buwan-buwan para sa investment bago ang ibang gastusin, unti-unti mong nabubuo ang habit ng financial responsibility. Mas nagiging maingat ka rin sa paggastos at mas nakikita mo ang halaga ng bawat piso na iyong pinaghirapan. Ang investment ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset at pagiging responsable sa kinabukasan. Isa pa, ang investment ay nagbibigay din ng sense of security. Alam mo na kahit may emergency o bigla ang pangyayari, may nakalaan kang pera na unti-unting lumalaki. Mas nagiging kampante ang isip mo at mas nababawasan ang stress sa pera. Sa halip na laging umasa sa sahod buwan-buwan, nagkakaroon ka ng dagdag na cushion na tutulong sa pag-abot ng mga pangarap mo. Ito rin ay paraan upang maipakita sa sarili at sa pamilya na may control ka sa iyong financial future. Hindi kailangan agad malaki, ang mahalaga ay consistent. Habang lumalaki ang ipon mo sa investment, mas nakikita mo ang bunga ng disiplina at pagtitiyaga mo. Kapag natutunan mong mag-invest ng maayos at regular, mas mabilis mong mararating ang financial stability at mas magiging handa ka sa anumang hamon ng buhay. Alam mo kaibigan, maraming Pilipino ang nag-iisip na hindi nila kayang lumago ang ipon dahil maliit ang sahod. Pero ngayon, nakita mo na hindi ito totoo. Kahit maliit ang kinikita, may mga simpleng prinsipyo at hakbang na kapag sinunod mo kayang palaguin ang pera mo at maihanda ang sarili sa mas maaliwalas na kinabukasan. Ang pera ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang dumadaloy sa wallet mo, kundi kung paano mo ito ginagamit at pinapalago araw-araw. Kaya simula ngayon, maaari mong baguhin ang takbo ng buhay mo sa pamamagitan ng tamang disiplina, tamang mindset at tamang kaalaman. Tandaan mo kaibigan, hindi instant ang yaman. Hindi rin ito tungkol sa swerte o sa malaking kita. Ito ay tungkol sa consistency, sa maliliit na hakbang na inuulit araw-araw at sa tamang pagpili ng priorities. Ang 8 money rules na tinalakay natin ngayon ay hindi basta tips lang. Ito ay gabay para sa tunay na pag-unlad, para sa seguridad ng pamilya at para sa kapayapaan ng isip mo. Kapag isinama mo ang mga ito sa pang-araw-araw mong buhay, makikita mo unti-unting lumalakas ang financial foundation mo at mas nagiging kontrolado ang kinabukasan mo. Mahalaga rin na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming Pilipino ang pareho ang pangarap mo. Kaya ang bawat hakbang na ginagawa mo para mapalago ang ipon mo ay hakbang din para sa mas masaganang buhay ng buong pamilya. Ang disiplina sa pera ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Ang bawat piso na naiipon mo ay hakbang para sa mas maaliwalas na bukas, mas kaaya-ayang pamumuhay at mas ligtas na kinabukasan. Huwag kalimutan na ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Kahit maliit ang sahod mo, kaya mong gumawa ng pagbabago sa sarili mo. Kaya simula ngayon, i-prioritize ang ipon, sundin ang budget, iwasan ang hindi kinakailangang utang at magsimula ng kahit maliit na investment o sideline. Ang bawat hakbang ay may epekto at bawat hakbang ay nagdadala sa iyo papunta sa buhay na mas maayos, mas kontrolado at mas magaan. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan
at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Sama-sama nating simulan ang pagbabago, sama-sama nating patatagin ang kinabukasan, at sama-sama nating maranasan ang tunay na kalayaan sa pera. Huwag na nating hintayin pa ang bukas. Simulan na natin ang hakbang para sa mas masaganang buhay ngayon din.